Mga boss, may nangyayari na sa pag-iingay natin sa provincial rate. Meron ng mga senatorial candidate na dala mismo yung sinasabi natin na buwagin na ang provincial rate. Ngayon sa Pinoy Extreme, pag-uusapan natin kung ano ba ang bandwagon fallacy. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. So, ano nga ba ang bandwagon fallacy? Ang bandwagon fallacy ay isang logical fallacy na kung saan porket maraming naniniwala sa isang bagay, matik tama na ito. For example, naniniwala ako na nakakapagpagaling ang tawas. Bakit ka naniniwala? Dahil yung kakilala ko at yung kakilala ng kakilala ko at yung kapitbahay ng kakilala ko at yung kamag-anak ng kapitbahay ng kakilala ko at ng classmate ng kaibigan ng kakilala ko ay naniniwala doon. You are committing a bandwagon fallacy dahil sa tingin mo, totoo ang isang bagay dahil lang sa maraming naniniwala dito. That's fallacious because hindi naman dinidikta ng dami ng tao na naniniwala doon sa isang bagay kung totoo ba or hindi yung pinaniniwalaan nila. At isa na dyan, yung dating executive secretary ni Bongbong Marcos. At ano naman ngayon kung executive secretary siya ni dating Bongbong Marcos? Magiging tama ba ang 1 plus 1 equals 3 dahil lang sa executive secretary siya ni Marcos at pinaniniwalaan niya yon? Hindi. Ngayon, yung pangalawang logical fallacy ni Eli San Fernando ay yung pag-commit ng appeal to authority. Ngayon, ano yung appeal to authority? Dahil lang sa may isang authority figure na naniniwala sa isang bagay, ibig sabihin na totoo. For example, may mga doktor na naniniwala na flat ang mundo. Dahil ba sa doktor sila? Tama na flat ang mundo? Mali. Katulad din ng gustong palabasin dito ni Eli San Fernando na dahil sa executive secretary siya ni Bongbong Marcos at pinaniniwalaan niya yung pinaniniwalaan ni Eli San Fernando, tama na ito! Bingo ka na ng logical fallacy, hindi ka pa nananalo ng party list. Paano ka nalang makikipagdebate sa kongreso niyan kung puro logical fallacy ang pinagsasabi mo dyan? ngayon, independent senatorial candidate. Pakinggan natin yung sinasabi niya. Bakit mas mababa ang sahod rito kumpara sa Metro Manila? Nasaan yung tinatawag na equal protection ng batas? Kung ano ang sahod sa Metro Manila, dapat din ang sahod dito sa Dumaguete. So, to have a different example, pag sinabi niya ba na nakakagamot yung tae niya ng cancer dahil sa executive secretary siya maniniwala ka, Eli San Fernando? Dinig nyo sa video mga boss ay si Attorney Vic Rodriguez. Gusto niya ring mabuwag yung provincial rate kasi nilalabag nito yung equal protection under the law at yung konsepto ng equal pay for equal work. Ginamit niya na halimbawa yung mason o yung construction worker sa Dumaguete at saka sa Metro Manila. Parehas lang naman na nagbubuhat ng semento at saka mga construction material. Parehas na napapagod at parehas na 8 oras yung kanilang pagtatrabaho. Ngayon, kung parehas yung ginagawa o nature of work, at parehas din yung oras na ginugugol sa pagtatrabaho, bakit magkaiba yung sahod nila? It's like asking other countries have provincial rates too. Pero hindi mo sila mariringgan ng ganyang klaseng kabungol na argument. So yung equal work, equal pay na sinasabi nyo, applicable lang yan pag nasa isang lugar yung magkatrabaho. Diba? Parehong mason, pareho kayo ng ginagawa, tapos yung isa mas malaki yung sweldo. Bawal yon kasi nasa iisang kumpanya or lugar nung kumpanya lang kayo. Pero hindi na siya applicable pag magkaiba na kayo ng lugar katulad ng probinsya. Gets mo na, Eli? Ang nakakaurat kasi sa mga tumatakbo ngayon, ang lakas ng loob tumakbo ng tagagawa ng batas. Wala naman palang alam dun sa batas na gusto nilang baguhin or improve. Bravado lang. Malakas lang magmura. Tatakbo ka na? Kung ayaw nyong madagdagan yung mga bungol na leader ng bansa na puro angas lang, puro mura lang, wala naman laman yung utak, please, parang awa nyo na, ayusin nyo yung preference nyo when it comes
sa pagpili ng leader na iboboto. Huwag yung puro sigaw lang, huwag yung malakas lang mangako. Pag-aralan nyo rin yung pinapangako nila kung viable ba siya. This is Pinoy Extreme. Have a good day.